Isang mapagpalang araw sa inyo mga kapatid. Muli, mayroon na naman po tayong pag-uusapan. Ang isa sa pinaka-importante na dapat magawa ng tama sa ating bahay ay ang pagkakaroon ng tama at maayos na water system. So, ano po bang dapat nating gawin kung magkaroon tayo unang-una ng magandang klase ng water system? Ito po yung magandang daloy ng tubig sa ating bahay. Ang pinaka-importante po rito ay dapat angkop at karapat-dapat na linya ng tubo ang ating gamitin. So ano po ba ang pinakamagandang linya ng tubo na dapat nating gamitin? So bago po tayo magsimula, introhan muna natin. Bago po tayo magsimula para po sa ating main topic, may nais lang po akong ibahagi sa inyo na kwento na ito po ay nangyari sa amin. Dalangin ko po na ang bidyong ito, ang kwento ko pong ito ay makapag-inspired po sa ating lahat. No? Ito po yung nangyari sa amin last day nung kami po ay umuwi sa aming bahay. No? Di po lingid sa inyong kaalaman doon sa mga taga-subaybay po natin sa ating mga unang vlog na dito po sa area namin pag kami po ay pauwi ng Manila ay napakahirap po ng biyahe. Ang biyahe po ay limitado lang. Kapag ka na-late ka ng abang, lalo sa hapon, ay wala ka ng masasakyan, so hindi ka makakauwi. Kung meron man po dadaan, minsan po punuan na po ang mga jeep, hindi na po sila nagpapasakay, kaya malaking bagay sa amin na makasakay ng maaga. Babahagi ko lang po sa inyo yung tumulong po sa amin. May nagpasakay po sa amin na mag-asawa, isang Pilipina po at saka isang foreigner po, yung kanyang asawa. So, nakita po nila kami na nasa tabi ng daan. Matagal na po siguro nila kaming nakikita sa kabilang side ng parking area na naghihintay. So in-approach nila kami na kung gusto daw po ba naming sumakay sa kanila at ihahatid nila kami sa sakayan papunta ng Manila. So malaking bagay po yun sa amin, napakalaking bagay po ito. Alam nyo po, ang nakakataba lang po ng puso nung sa dalawang mag-asawa po na yon ay opo, nakatipid po kami ng pamasahe. Malaking pamasahe po ang natipid po namin sa ginawa po ng mag-asawa na yon. Pero ang mas nakakataba po ng puso ay yung makita mo na may mga tao na sa kabila ng mga sitwasyon na ating pinagdadaanan ngayon ay nakahanda pa rin tumulong sa mga nangangailangan. No, hindi po sila nag-atubali, hindi po sila nag-alinlangan na kami po'y pasakayin. Although may mga suot-suot naman po kami na protection, no? Hindi po sila nag-alinlangan na kami po'y pasakayin, no? Opo, tunay nga po na ang buhay po natin ngayon ay sadyang mahirap, no? Salamat po doon sa mga taong bukas palad na handang tumulong sa mga nangangailangan, no? Pagpalain po ang inyong mga buhay, pagpalain po ang buhay ng bawat isa sa atin. Ayan po. Nakaka-boost lang po ng moral, no? Sa mga kagaya po namin na pasasakayin, at saka yung kanila pong sasakyan ay hindi po basta-bastang sasakyan po, SUV po. Hindi ko na po babanggitin kung anong klase ng SUV, pero yun po ay mamahaling klase ng SUV, no? Pero hindi po nila inisip yun. Ang inisip nila ay makatulong. So shout out po sa dalawang mag-asawa po na yun. Hindi na po natin nakuha yung kanilang mga pangalan, hindi na rin po natin pwedeng i-publish yung kanilang plate number ng kanilang sasakyan dahil tayo din po ay pinapahalagahan din po natin ang kanilang privacy. So ang masasabi ko lang po ay shout out at sa lahat po ng mga kapatid po natin na dumaranas po ng hirap ngayon sa sitwasyon na ating pinagdaraanan. Manatili lang po tayong magtiwala, manatili lang tayong manalig sa Diyos, no? Dahil ang Diyos po natin ay tapat na minsang nangako sa atin, hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Kaya mga kapatid, patuloy lang po tayo. Meron po tayong Diyos na buhay na kumikilos para sa ating araw-araw na mga gawain. Patuloy lang po tayong magtiwala. So maraming salamat po at shoutout po doon sa mag-asawa, sa pamilya po ninyo. I-bless po ang inyong family, i-bless po ang inyong source of income, i-bless po ang lahat sa inyo. At dalangin ko po na marami pa pong tao na maging bukas ang puso sa panahon ngayon.
So, magpapatuloy na po tayo sa ating video. Maraming salamat po. So, ngayon, dadako na po tayo sa ating main topic. Ano po ba ang pinakasulit, pinakamatibay, pinakamaaasahan na tubo na dapat nating gamitin para sa ating water line o sa linya ng tubig? So, ngayon isi-share ko po sa inyo ang pinakamatibay at pinakamaasahan nyo na linya ng tubig para sa ating bahay. Ito ay ang PPR. Opo. Doon po sa iba na mga nakagamit na po ng PPR, masasabi po ninyo na sulit po ang inyong ginasto sa paggamit po ng tubo na PPR. No? Ano po ba ang advantage ng paggamit po ng PPR kontra po sa paggamit po ng PVC o sa paggamit po ng mga GI pipe o yung tubo na bakal? So, ito po ngayon sa ating harapan ay meron po tayong isang sample po ng tubo na tinatawag nating PPR. Ito po. Ang tubo po na ito, ang sukat po ng tubo na ito ay 1/2. Ayan po, 1/2 po ang sukat niyan. Ang tubo po na yan. So, paano ko po nasabi na maganda po gamitin ang tubo na ito? Ang advantage po sa paggamit po ng tubo na ito, no, ay safe po siya para sa mga potable drinking application, sa mga linya po ng tubig, no, sa mga papunta po sa ating lababo, papunta po sa ating mga faucet, sa linya po ng tubig sa loob ng bahay, ay very safe po siya gamitin, no. Pangalawa po ay hindi po siya kinakalawang, no, hindi po siya kinakalawang. Tapos mataas din po ang kanyang tolerance sa init. Yan, kahit po gamitin po natin siya sa mga hot and cold na tubig, pwede po siya. Halimbawa po, yung linya po ng tubig na manggagaling po sa ating water heater. Yan, pwede po siya. Hindi po siya basta-basta nagiinit, hindi po siya basta-basta nalulusaw. Ayan po. Very flexible din po siya. Ayan po. Tapos, maganda rin po siyang gamitin sa linya ng tubig na may malakas na pressure, no? Lalong-lalo na po doon sa may yung mga nasa subdivision o doon po sa mga condo unit po, no? May centralized sila doon na water pressure, no? Na maintain po ang pressure, malakas po ang pressure doon. So kung hindi po PPR ang inyong gagamitin, ay malaki ang chance na magli-leak, no? Madali rin po siyang ikabit. So, saan po ba kadalasan ginagamit ito, no? Pwede po siya sa commercial at sa residential na water system, sa mga hotel, resort, water system. Yan, industrial liquid transportation, yun sa mga pabrika po, pwede po yang gamitin sa mga linya nila doon. Sa mga centralized na centralized na air conditioning system, halimbawa sa mga mall, no, ang linya po ng aircon diyan ay centralized po siya. Tapos pwede po siya sa mga heating system. May mga centralized din tayo na tinatawag na mga heater, centralized heater po, pwede po siyang gamitin. So ipapakita ko na po sa inyo kung gaano po ba siya kagandang gamitin. Ito po, susubukan po natin siya ngayon kung gaano po siya katibay. Ayan po. So ito, kung nakikita nyo, ito po, buo pa rin po siya. Yan. Di po siya basta-basta nabibiyak. So matibay po. Kaya niya pong magtagal sa mga lugar na may malalakas ang impact. Hindi po siya basta-basta nayuyupi. Hindi kagaya po ng PVC, hindi kagaya po ng mga steel pipe na nagka-crack. Ito hindi po siya nagka-crack. Yan po. Isa pa po sa pangalawang nakita ko na magandang gamitin ito ay sa mga area na masisikip. No, sa masisikip na area, kung PVC po ang ating gagamitin, ay hindi po basta-basta natin kayang mabaluktot. Hindi po basta natin kayang tupi-tupiin. No? Lalo na po kung ang water line po natin ay dumadaan po sa mga
sa mga lugar, halimbawa sa Kisame, marami pong harang, marami pong sa mga pagitan po ng mga pader, no, hindi po natin siya basta-basta mabibend. Pero ang PPR po, kayang-kaya niya po 'yon. So tingnan po natin. Ito po ngayon ay akin pong ipapakita sa inyo kung gaano po ka tibay ang ating PPR pipe, kung gaano po siya ka-elastic, no? Kaya nasasabi ko po kanina na pwede po siya kahit sa mga masisikip na area, sa mga lugar na kailangan mong baluktutin ng napakaraming beses ang tubo. Hindi mo na kailangan ng mga fittings, hindi mo na kailangan ng mga elbow na gagamitin, no? So ibig sabihin makakabawas po tayo sa ating budget, no, sa materials po natin. Ayan po, papakita ko po sa inyo. Ayan, ikot po tayo dito sa kabila. Ayan. Sinubukan po natin siyang isiksik sa mga pagitan ng mga kahoy, kung pwede po ba siya sa sa mga masisikip. Ayan, kitang-kita nyo po kung paano siyang nabibend. Ayan. Ayan po, inikot pa siya papunta sa kabila. High elasticity po siya na klase ng tubo. Ayan. Kita nyo po. Ganyan po ka tibay. Ganyan po ka elastic po ang ating PPR pipe. Ayan po, pwede pa po natin siyang baluktutin ng ganyan. Kita nyo po. Isa pa po sa dahilan na masasabi ko po na kung bakit po matibay ang ating PPR pipe kung gagamitin po natin na water line sa loob ng bahay ay ang halimbawa po sa ating mga dugtungan. Ang dugtungan po kasi ng PPR pipe, ang ginagawa po dyan ay tinutunaw. Tinutunaw po yung kabilang side, tapos tutunawin po yung kabilang side bago pagdikitin. Ginagamitan po yan ng fusion machine o fusion welding, no, yung pang hinang po ng ating PPR. Kaya ko po nasasabing matibay kasi ang mangyayari po nun ay niluluto niya po yung bawat dugtungan para po pag dumikit po sila ay kapit na kapit po, hindi po siya sisingaw. Napakahirap po sa loob ng bahay natin na ang tubig po natin ay tumutulo, malaking gastos po, tapos malaking bagay po na every time na may gagawin tayo, hindi tayo nangangamba na baka maputol o mabiyak ang linya po ng ating tubig. Napakalaking bagay po nun na sigurado po tayo sa ating loob ng bahay, wala ka pang aalalahanin, no? This oras ng gabi biglang sasabog ang tubig, no? Lalong-lalo na po pumuputok po ang linya ng tubig kadalasan po sa gabi, no? I-share ko lang po sa inyo, ang malakas na pressure ng tubig po ay sa gabi. Imagine niyo po kung halimbawa po ang ating main line po ay naglalabas po siya ng 1,000 gallon per minute po. Example lang po ito. Kung ating main line ay naglalabas ng 1,000 gallon per minute, pagdating po ng gabi at wala na pong gumagamit at nakasarado na po ang lahat ng mga tubig at ang lahat ng mga linya, tapos yung sa inyo lang po ang bukas, ang mangyari po nun, yung pressure po nun ay doon mapupunta sa inyong tubo, no, sa linya ng tubo, doon yun mapupunta kasi doon lang ang bukas. So ang mangyayari niyan, kung mahina po ang linya po ng inyong tubig, puputok po yan, no? Nangyayari yan madalas, no? Palulubuhin niya po yan kapag sobrang lakas ng pressure. So kung ang mangyayari po ay hindi po PPR pipe ang inyong ginamit, malaki ang chance na nagkakaroon ng leak, pumuputok po ang linya dahil sa lakas ng pressure. Pero ang PPR pipe po, nasubukan na po namin yan, kinakargahan pa po namin ng pressure yan, nagkakaroon po kami ng leak test. Pag natapos na po kaming magkabit yan, maglinya, nilileak test po namin yan bago namin i-turn over sa may-ari. So nagkakarga po kami ng 150 PSI. So yung 150 PSI po ay malakas na pressure na po yun. So mga kapatid, yun po, kung kayo po ay nagpapagawa po ng inyong bahay sa kasalukuyan po, o kayo po ay nagpapagawa ng inyong linya ng tubig, ina-advise ko po ang paggamit po ng PPR pipe, no? Maaasahan nyo po siya. Kung pagdating po sa halaga ay maliit lang po ang diferensya niya po sa PVC,
konting-konti lang po ang inyong i-invest, pero yung ginhawa po na maidudulot po nun sa inyo ay napakalaki. Wala po kayong aalahaning mga repair, wala pong leak, no? May iwasan po natin ang pagkaroon ng pagbaha, may iwasan din po natin ang paglaki ng ating water bill. Sa maliit na bagay na ating i-invest, ang balik po sa atin nito ay sadyang napakalaki. Malaking bagay po ang ating matitipid sa paggamit po ng ating PPR pipe. So, yun po sinasuggest ko po, no? Maghanap po tayo ng mga tubero na may gamit sa pagkabit po ng PPR pipe. Tapos, i-advise din po natin sila na once na na-install na po ang ating PPR pipe ay magkaroon sila ng leak test, no? Nilalagyan po yan ng 150 PSI, no? May pump po na ginagamit doon na para malaman natin kung may leak o wala bago nyo po tanggapin o bayaran ng buo ang kanilang serbisyo. Sa muli, ito po ang iba't ibang uri ng mga fittings din po na atin pong gagamitin sa pagkakabit po ng ating PPR pipelines. Yan po, ay elbow 45, straight elbow, union paciente. Ayan, may female and male threaded elbow, female thread union, male threaded union. Yan po, equal T, stop valve, female threaded adapter, male threaded adapter. Yan po. Ayan po, meron po tayong an, equal T, reducing socket, female threaded T, male threaded T. Yan po. Ball valve, heating socket. Yung heating socket po na yan po ang ginagamit na nilalagay po dun sa ating fusion machine para po panghinang po. Yan. Meron din po tayong coupling socket, end cap. Yan, flange set. Yung flange set po na yan ang ginagamit po sa pagkakabit ng toilet bowl na flange type. Tapos ito po, meron po tayong mga pipe cutter, pipe scissors, pressure tester. Ito po yung pang sinasabi ko kanina na pang pressure test, no? Diyan po nagcha-charge siya ng 150 PSI. Yan po ang standard po na pressure para sa ating water line. Tas yan po yung fusion machine. So yung mga gamit po na yan mga kapatid ay available po siya sa hardware, no? Available din po siya online. Dalangin ko po na ang video ito ay nakapagdulot na naman sa inyo ng kaalaman at makapagdulot sa inyo ng inspirasyon sa pagpapagawa po ng inyong bahay. Sa muli po, ito po si Judrius. God bless.